Sadya po raw marumi ang batis ng politika. Ngunit, bakit marami ang gustong magtampisaw dito? Ang iba hindi po lamang nagsisiraan at pumupusta ng kanilang buong kabuhayan, kundi nagpapatayan pa. Isip, ano ho ba meron dyan na hanggang sa barangay election ay nag-uubusan sila ng lahi? Narito ang isang Filon ngayon, Special Report. Listen. San Vicente, Calasiao, Pangasinan. Alas 5:30 ng hapon. Nang dumating ang motorsiklong ito, sakay ang dalawang lalaki. Huling-huli ng surveillance camera nang biglang barilin ng lalaking ito si Barangay Kagawad Joseph Garcia. Maraming testigo, pero sadyang mapusok ang gumawa ng krimeng ito. Matapos barilin sa ulo ang biktima, 2 ulit pang binaril ng suspect ang nakahandusay ng si Garcia. Isa lamang siya sa 22 kandidatong pinaslang 2 araw bago ang barangay elections. Pagpatay tuwing may eleksyon. Nagiging realidad siya sapagkat may pinag-aawayan. Yung pwesto, benepisyo, at yung karangalan. Isang punong barangay o si kapitan at 7 kagawad o konsihal ng bayan. Yan ang mga pwestong pinag-aagawan ngayong Barangay 2010 Halalan. At napakarami nila, as in super dami na gustong mahalal. Sa katunayan, noong 2007 barangay elections, mula sa mahigit na 40,000 barangay sa buong Pilipinas, mahigit 100,000 kandidato ang naghangad maging kapitan. Kulang-kulang 1,000,000 ang nagnais namang maging konsihal. Sa ngayon, ang report ng COMELEC, mas marami ang nag-file ng Certificate of Candidacy. Bagaman wala pa silang binibigay na figure, pero mas marami ngayon ang gustong maging barangay captain, maging barangay kagawad. At kung 600 pesos lamang ang pinakamababa at halos 20,000 piso ang pinakamataas na honorarium na maaaring matanggap ng kapitan at kagawad ng barangay, bakit ang dami-dami nilang gustong makapwesto? Barangay kapitan at mga kagawad, sila rin ay mga gatekeepers. Kumbaga, kung alyado ka ng isang gobernador, kapag pupunta si governor dun sa lugar, ikaw lagi ang unang kakausapin. Siyempre, makakakuha ka rin ng benepisyo. Kapitan Max Bernardo ng Barangay Concepcion sa Malabon, binaril sa ulo noong Oktubre 17. Sabi, sa ISA na may nag-approach sa kanya, ikaw ba si Max Bernardo? Ngayon, tapos yung siguro umuo siya. Pumasok ang bala ng kalibre 45 sa likod ng ulo ni Kapitan Max na tumagos sa kanyang kanang sentido. Why would someone hate him enough to kill him? Hindi ko lang maintindihan kung ba't niya ginawa yun kay Papa, pero sana, if you were hired by someone, sana makonsensya ka and to come forward kung sino man yung nag-utos sa'yo na ipapatay si Papa. Kagawad Aki Gutierrez ng Barangay Malaban Bansur ng Candelaria, Quezon. Binaril din sa ulo noong Oktubre 6. Ako po ay bali malayo nga po sa highway, wala akong sasakyan. Talagang pinilit ko po makarating sa lugar na yon kahit ako'y nag-iisang takbong-takbo ako, hindi ako makahinga. Kumbaga pinilit ko lang po makarating doon sa lugar na yun para makita ang kalalagayan ng aking ama. Na pagdating ko naman nga po doon, walang pwedeng gumalaw, hindi ko man lang mahawakan. Nawang-awa po ako sa aking ama. Habang nasa kalapit bahay si Kagawad Aki, tinutukan siya ng baril ng isang hindi nakilalang lalaki.
Mula sa tama sa likod ng ulo, tumagos ang bala sa kaliwang kilay ng kagawad. Kung inihatid kami, may usapan kami. Sabi niya sa akin, nang susunduin kita alas 5 ng madaling araw. Ang nangyari po, alas 6 pa lang ng hapon, siya pa lang ang aming susunduin. At wala na po siyang buhay. Sa sunod-sunod na balita ng pagpatay, halos wala pang nabibigyan ng katarungan sa mga naging biktima. Sa Lunes, naway hindi na madagdagan pa ang kanilang bilang. Yung tagpong yun, hindi niyo papangarapin mangyari sa inyong sarili. Napakabuting kapitan niya. Hindi niya nakikita ang mga kulay namin, pinaglalaban namin ng katarungan. Kung sino man may gawa sa kanya, makonsensya ka naman. Tinanggalan mo kami ng isang ama ng Barangay Concepcion.